Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel for Japan. Kabayan Libra, this reading is for you. Ay, nahulog. Ano ba yun? Tingnan natin ang iyong habol-habol, June 14 to 20, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nataba ng puso niyo mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto mo na energy mo lang talaga, ang gusto mo makuha natin, pwede kayo kumontak na direct sa aking FB Messenger. Ilalagay ko sa screen ang original para hindi rin kayo ma-scam kasi may nanggagaya sa akin. Okay? Paki-check na lang. General reading. Vice versa. Okay, Libra. Caterpillar, things will not always be this way. A change is coming. Congrats kasi kumbaga sa pagiging bubot mo, ikaw is magiging magandang paru-paro. Kaya ikaw is lalaya sa isang sitwasyon, no? Magiging maganda yung pagta-transform or you need to transform in some aspect of your life. Kung saan aspekto ng buhay mo yan, physically, emotionally, spiritually, bulsa, kung saan aspekto mo yan. No? Okay. Congrats and meron kang sunrise. Okay, new creative ideas, new venture, and a fresh start. Uy, ganda ng ano mo, oh. Congrats ha, kung saan aspekto ng buhay mo to dahil ikaw is lalaya na. Magkakaroon ng magandang pagbabago sa buhay. Ibig sabihin, andito na ang pag-angat muli ng iyong kinang, no? Pag-angat muli ng iyong lakas, ng iyong sigla, ng iyong happiness, or andito na yung the success and recovery happen into your life. May mga new venture ka, oh. Yan, may mga new idea sa iba, no? Basta keep your life in balance, no? Matuto sa nakaraan. And heals, obstacle to overcome. Congrats kasi also, kung titignan mo ito, andito si Sun, andito rin si Sun. No? Ibig sabihin, andito yung flower din. Transformation and the beginning. Ibig sabihin, there's a hope at may mga recovery at may mga ma-overcome na obstacle. Kung baga, kaya na nagkakaano na siya, di ba? Nagkakapuno na siya, nagkakadahon na siya. Ibig sabihin, ito na yung simula. Yan, unti-unting panimula ng sitwasyon na magiging maganda. Yung changes mo, no? And you are highly thought of. Bakit? Saan? O nga, no? A journey either physical or a mental. Siguro marami kang iniisip this time. Kung magsasucess ba ako, ganito ba, what if, ganito, ganyan, ganon, ganon. Siguro, huwag ka lang mag-overthink, ano? Dito sa sitwasyon mo, medyo magulo yung isipan o marami ka lang talagang iniisip na doon sa point na yon. Siguro, kung may mga time na magpahinga ka, di ba? Take a rest, holiday, mag-rejuvenate ka, kailangan mo rin kasi mag-relax, mag-recharge, o kailangan mo rin ng mental peace, no? Sa iba sa inyo. Nandito yung point na habang tumataha ka ng sitwasyon mo, nagiging makipot ang daan para sa iyo. Yun yung iniisip mo. Kaya ko ba? Hindi ko ba kaya? Dapat ba? Kailangan ba? Nagkakaroon ng pagsisiyasat o naghahanap ka ng katotohanan in some aspect of your life. Pero medyo may burden. Baka pagod din kasi ito, no, sa iba. But still, focus. No, focus. Handle lang yung point na yun. Huwag masyadong overthinking, huwag masyadong maging magulo. Kasi medyo magulo yung isip or may gulo or may mga burden, bigat ka na pagdadaanan o pinagdadaanan. O may candle ka nga, you will be showed the way. Magkakaroon ng mga enlightenment in some aspect of your life. Andito na rin yung point na magkakaroon ng kaliwanagan sa iyong daanan or kinakailangan mo rin talaga mag-focus sa mga sign na ibibigay sa iyo pwede rin sa mga repeating numbers, sign na makikita mo, maririnig mo sa songs, sa mga tarpaulin, sa mga messages, o kaya is may taong papadala sa universe to give that sign, di ba? Huwag mo i-ignore, no? Yan, magkakaroon ng mga enlightenment. Also, transformation, awakening, no? Itong sitwasyon. Mag-ingatan lang din kayo sa mga kandila sa nakita ko dito kasi dilim. Kung gagamit kayo ng mga kandila, baka mag-brown out din kasi, no? Siguraduhin nyo na safe, no? O kaya, hindi naman kasi lahat mayroong mga no? Ang tawag dito?
Anong tawag doon? Engot talaga si ate. Basta yun, yung may mga kumbaga kandila lang yung kakayanan nila. No? Basta mag-ingat na lang kayo, no? Diyan sa sitwasyon. And psychic ability, trust your intuition. Alam mo dito sa sitwasyon, dito si Kendall, di ba? Ibig sabihin, pinag-iingat ka ni universe na mag-trust ka sa intuition mo when it comes to your decision making. Yun. Ano ba sinasabi ng intuition mo? Ano ba sinasabi ng guide mo? Ganyan. Nando sa point na yun, Maaring may mga parating o medyo ngayon is naguguluhan ka sa mga bagay-bagay o sitwasyon o may mga darating na sitwasyon na ganyan. Basta focus lang din. Tsaka wag masyadong aligaga sa mga sitwasyon. Kasi pwedeng hindi ka makapag-isip talaga ng maigi. And mag-iba sa inyo may mga psychic abilities or magkakaroon ng mga growth or kinakailangan. No? Sa iba dito, magkakaroon kayo ng transformation. Ibig sabihin, mas more mag-enlighten or mas more na mas magiging malakas yung pakiramdam nyo, no? Sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, baka nakikiramdam lang din kayo sa paligid nyo, ganyan. And magiging kilala when it comes to an eye, ikaw or someone who's connected sa'yo, pwedeng taong mas bata sa'yo or kung sino man yan o pwedeng ikaw rin yan. Yan, sa mata mo, pwedeng lumalabo na talaga yung mata mo, o kaya naman may pumasok sa mata mo, mapuwing ka, magka-sore eyes ka, magkanana, o kaya mga naglalagay ng pilik mata, ingat na lang din kayo, di ba? O kaya mga naglalagay ng mga contact lens, mga ganyan. Basta mag-ingat kayo when it comes to an eye. There's something happen when it comes to your eye. So nakita ko sa dito, don't be tempted to lower your standard. Eto na nga. Sabi ko na nga may mangyayari eh. Okay, sino dito sa sitwasyon mo, wag na lang din maging patolero at patolera. Lalaki ka man o babae. Pwede na doon yung distraction, obstacle. Pwede may mga tao na hindi hindi pagkakaunawaan, hindi mo maintindihan. May mga red flag situation din kasi sa nakita ko. And yun nga, don't lower your standard kasi hindi mo naman sila ka-level. No? Pwede na doon sa point. Maging tahimik na lang sa iba sa inyo. Kumbaga, think positive na lang din sa nakikita ko to. Kaya kailangan nyo lang talaga ng skill, balance, no? Control your anger or you will be sorry. Kaya be calm, be control, and balance. Kasi pwedeng yun yung ikagulo nitong sitwasyon, sa iba sa inyo. Pwedeng maging ganito ka talaga. Ingat ka na lang din. Kasi yun yung mga mga inggit, yung mga bossy type, yung mga, basta kung saan red flag yan. Karelasyon, kasamaan sa trabaho, diba? Ingat-ingat ka lang kayo. Tingnan natin ang iyong angel number. This week, baka nakakita ka ng ganitong number or connected ka sa number na ito. We have the 666, 161624. Uy, good times, readjustment, new beginning, and there's a good luck. Uy, may 888 ka nga, Personal power, spiritual awakening, tulad ng sabi ko kanina, enlightenment. Okay. May mga, tulad ng sabi ko, we have the hills, overcoming, obstacle, nandun yung mga support and comfort with someone or makaka-receive ka dito. May mga good times, siguro may mga holiday, vacation, pag-uusapan, gagawin, o kaya may mga happiness na mararamdaman, happiness na magaganap, kung sa aspeto ng buhay mo yan. Andito rin yung point of may mga great chance, happen mga opportunity, pagbabalik ng lakas ng loob, may mga accomplishment, kasi new beginning, pagtatapos ng isang sitwasyon, ako nakikita sa iyo at may good luck na parating sa iyo. Congrats, prosperity, abundance, Sa iba dito is may divine intervention. Ibig sabihin, may mga good karma o may mga magaganap na mangyayari sa iyo for your greatest. Greatest. Yung blessing, kumbaga. Ay, may Dali. Anak, pinupo mo si mami Sabi ko nga, parang basa yun ang dibdib ko Okay, we have the 6. Tatlo lang kasi yung 6. Ibig sabihin yung isang 6 pag mo yan yung action mo. Okay? Hindi to si Candle, si Sunrise, si Caterpillar, tsaka si Hill sa yung courage mo. Courage. Okay, magkakaroon mga reflection. This is a reflection from past situation o may mga bagay na you need to start fresh or you need to let go.
Kumbaga, handun rin yung point of acceptance, no? Ng mga nagaganap o mangyayari sa iyo. Okay, love, affection, compassion, kindness, attention, and self-love. Several unexpected development will enter your life and impact how you feel. Uy, magkakaroon ka daw ng may darating. Unexpected. Okay, this is a chance to re-evaluate. I-re-evaluate mo ha, your identity. Ano nga yung self-love? How worth are you? Kung gaano ka ba kahalaga? Gaano ka ba kamahal-mahal talaga? O gaano, yung sarili mo rin. Yung physical, spiritually, emotionally, kung saan aspekto ng buhay mo yan. You need a mental shift toward greater optimism, self-assurance, and trust. Trust yourself. Put your faith in your gut, your intuition, your instinct, ibig sabihin, and inner voice. Pay attention to your feelings and use them to help you become a better person. O, tulad ng sabi ko sa iyo di ba? There's a greater or a better version of you. Congrats! Eto na yon. Pag-isipan mo maigi kasi tatlo lang yung 6 na yan. You need to keep moving to reach your goal. Kumbaga, transformation na nga ito. Transformation. And then, new beginning or a fresh start happen into your life. Wag mo rin ilolo yung standard mo, di ba? Nandun yung point na wag kang makontent. Alam ko naman hindi kayo makokontento sa meron ka sa ngayon. But still, gawin mo yung lahat. Start fresh. Kasi andito na yun no? Pinapakita na sa iyo yung candle pinapakita na sa iyo yung liwanag no? Depende lang siguro sa action mo kasi kulang siya ng isa. Mag-focus ka sa goal mo. Hindi naman tayo bumabata, di ba? Hindi naman patanda tayo, hindi tayo paurong We need to wake up. Kuha tayo ng 5 dito. Uy, yay. Saving. Sinasabi ito. Libra, mag-save ka raw ng pera for your future. O maybe, nandun yung collecting coin, no? Pwedeng nag-aalikan ka ng mga coins o nagko-collect ka talaga ng mga coin, mga taga-ibang bansa. Yung mga iba-ibang coin na galing sa ibang bansa, pwedeng nandun sa coin na yun, di ba? Or pwede naman na nag-iipon ka ng pera for, mag-ipon ka ng pera for emergency. O kaya, baka gusto mong mag-ipon ng pera para magpagawa ng bahay, bumili ng lupa, magpa-renovate, magpagawa ng apartment, bumili ng condominium, yung mga ganong sitwasyon. And, basta think to your future, save your money, no, sa iba sa inyo. Okay. Libra, good news. Andito yung sitwasyon na magkakaroon ng mga good news or may mga surprises o may mga surprise na matatanggap, marireceive o magaganap sa buhay. Andito rin yung may mga miracle. Di ba? May mga himala. May mga himalang mangyayari sa iyo. Pagbabalik ng iyong encouragement or ng confident or strength ng sarili mo, kumbaga nahandle sa point. Kasi of the sunrise at the caterpillar din kasi yun ang nakita ko sa iyo dito. Maaari iba sa inyo makaka-receive ng text message, communication, letter, kung saan mang letter yan, no? Kung kanino manggagaling yan. Congrats sa iba sa inyo. And protest. Ay, Galileo. Okay. Nandito yung point with comes baka sa iba sa inyo, syempre, pagdating with comes to protest, siguro may mga bagay na hindi ka sang-ayon, no? O may mga taong hindi sang-ayon pagdating sa iyo. Sa nakita ko sa iyo, sa kasama sa trabaho mo yan, sa trabaho mo man yan, ganyan. O kaya is may tao na hindi talaga siya mabait, ganun kabait pagdating sa iyo. Kumbaga, ikaw lang yung give ng give. Tapos siya, parang palagi siya nakasimangot, parang palagi may problema sa buhay, dinadamay ka pa, yung mga ganung sitwasyon. Diba? But still, handle yung pay attention ka rin. Mag-pay attention ka rin sa mga bagay na i-create mo this time, sa mga bagay na didesisyonan mo this time, sa mga bagay na a-actionan o paplanuhin mo this time. Pay attention. Siyempre, when it comes sa pay attention din, sa health issue mo rin. Kung may mga health issue kayo or sa when it comes to your mind, di ba? Mental peace is needed. Kumbaga, handun na yung point. Mental, physically, yan. And then, syempre, may mga sakit sa
may nararamdaman ka na, di ba? Pay attention. Basta you need to pay attention sa mga bagay-bagay mo sa buhay mo, sa pera mo, di ba? Sa paligid mo. Yan. Kailangan mo daw na mag-pay attention. Also, di sa pay attention kasi ano, sa nakita ko dito. Nasa city ka ba? Minsan sa kasamahan sa trabaho mo to, no? Sa nakikita ko dito. Alam mo yun, yung mga hindi pagkakaunawaan. Pwede rin sa karelasyon. Kumbaga is may mga misunderstanding situation, ano, sa nakikita ko dito. Yung iba sa inyo, ganito eh, no? Ay, naku, Libra, may taong magalit sa'yo, oh. May nagsiseremony sa'yo, may nagba-black magic sa'yo. May galit nga sa'yo. Oh, may bumubulong sa'yo, may nagpapalipad hangin sa'yo. Sana hindi ikaw ito ha, huwag kang gagawa ng mga ganitong sitwasyon na sana itong tao na to mapasa akin, sana mahalin niya o sana ganito, sana ganyan. Nako po. Bala kayo. Well, buhay niyo naman yan. Pero yung iba sa inyo is may tao na gumagawa sa iyo para magkaroon ka ng misfortune at hindi ka makaahon sa buhay. Okay. And nandito rin yung point na meron kang hinihintay, no? Maybe you're waiting for a result, may hinihintay ka, or nahado yung point na magbibigay ka ng hard work sa isang sitwasyon sa buhay mo at hinihintay mo yung kalalabasan nun. Yun. Sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo is mga conclusion tsaka cultivation ito. No, handito rin yung pag-aaruga. Siguro when it comes to 25 is try to control and balance in any situation into your life. May mga bagay ka na kailangan mo i-change, diba? Mas damihan mo pang kumain ng vegetable than sa mga meat, mga ganyan, mga iniinom, kinakain, mga ganun. O pwede rin na you are related to a food related, ano, mga if you have a business, o kaya kung gusto mo business, pwedeng nahando sa point na yon na related sa mga food yung ano mo, yun. And sa iba sa inyo, mahilig ba kayo sa peras? O mahilig kayo sa fruit? Sa iba sa inyo, handito yung gain, ano, may mga gain situation ako nakikita. Siguro pagdating sa sarili mo, gain when it comes to yourself. Confident, strength, fried fried chicken no? Pride o kaya is kailangan mo nang talagang magsimulang muli, no? Kasi we have the sunrise din kasi sa nakita ko to, panimulang muli, no? Ng pagpupunla, no? O pag-aaruga. Kumbaga is masabaan mo pa rin yung pasensya mo. Sa nakita ko kasi we have the protest, masabaan mo pa yung pasensya mo sa mga magaganap o mangyari sa'yo, sa mga nasa paligid mo, ganyan. But still, don't lower your standard din, di ba? Huwag patolero at patolera. Okay, may taong matigas ang ulo o may pwede na tao na paulit-ulit, makulit, ganyan. Paulit-ulit, makulit, na akala mong hindi siya naintindihan, mga ganyan. Pwede rin kasi ibang paglalambing sa iba sa inyo. Or may mga bagay na may mga taong mayabang, hambog, sa iba sa inyo. Kala mo kung sino, kala mo silong matalino, kala mo silong may alam, kala mo sinong, yan, nagmamarunong, mga ganong sitwasyon. Mga arrogance person, ano. And may mga tao na may konting attitude o naga-attitude, no, sana hindi ikaw ito. At syempre, nandito yung point of, pwedeng may taong makasarili sa iba sa inyo kasi ayaw niyang pakialaman siya or ayaw niya na sinasabihan siya na doon sa point na yon. And maaring iba sa inyo, no, makakarinig kayo na yung parang nagri-ring yung tenga nyo. Yon. I-research nyo na lang kasi magkaiba yung ring when it comes sa left and the right. Yan. Pero hindi naman lahat dyan is when it comes, kasi we have the spiritual growth din pagdating sa'yo kasi Libra. Yung iba naman sa inyo, baka naman kasi na-over lang kayo sa dito, sa mga earphone kasi di ba may mga yan, may mga pwede tayo magkaroon ng sakit sa paggamit ng mga earphone, di ba? Kaya ang sabi nga nila mas maganda daw gumamit ng yung yung may cordon. Yun, mas maganda, di ba? Kana pa ako nagpupunas, may mga cordon pa kasi may mga yan Pwede ka magka-cancer sa may mga earphone. Ano ba tawag doon? May nangyari sa Japan na
Nakalimutan ko eh. Basta yun na yun. Alam nyo na yun. Okay. Maaaring magkakaroon ng mga travel, pag-uusapan sa travel, or may tao na kukonect sa'yo who is in a distance. Pwede nasa ibang bansa, nasa kalapit baryo, o nasa probinsya. Pwede nasa. Iba naman sa inyo is meron mga bagay daw kayo na gusto nyo subukan o susubukan nyo. No? Nando sa point na yun. Yeah, may mga creativity, passion, o mga gusto nyong gawin this time sa nakikita ko sa iba sa inyo. May mga i-explore kayo na sitwasyon, may mga ipo-forward kayo ng mga plano, sa iba dito may mga paghihintay, nandun yung point naman magiging adventurous naman yung iba, or may mga bagay na kailangang iproseso, no, sa iba sa inyo. Kaya dito si pay attention. Kung saan man yan na need to progress, gawin nyo. You need to pay attention doon sa sitwasyon na yon. Kung sa health issue nyo yan, sa papers, documents, sa trabaho, sa pera, sa family, diba? Sa mga plano mo sa buhay mo, sa mga creation mo, sa mga ideas mo, ganyan, no? Mag-forward ka, no? And mag-take action. Ang sinasabi rin sa inyo, you need to pay attention sa mga bagay o sitwasyon. Kumbaga, something need to prepare. Hindi ko alam bakit eh. But still, handun yung preparation na dapat mong gawin. Pwedeng may darating na hindi mo inaasahan kasi meron tayong protest, di ba? Pwede na doon sa point, kaya you need to save or kailangan mo mag-prepare. Yun ang sabi. Yun ang halang. Arigato, namaste, God bless.